Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kaming sasakan niya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mga talatang ito, makikita ang isang mahalagang mensahe tungkol sa koneksyon ng pag-ibig, pagsunod at kaalaman sa Diyos. Pinahiwatig ni Jesus na ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin, na ang tunay na pagmamahal sa Kanya ay hindi lamang sa damdamin kundi isang konkretong aksyon. Ang pagsunod sa Kanyang mga utos ay nagpapakita ng ating pag-ibig at pagkilala sa Kanya. Ang tanong ni Judas, bakit pa sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Ay nagsasalamin ng hangarin makilala ang Diyos hindi lamang ng kanyang mga tagasunod, kundi ng lahat ng tao. Sumagot si Jesus na ang mga umiibig sa Kanya ay tatawagin ng Ama at Siya ay mananahan sa kanilang mga puso. Ipinakita nito na ang pagkilala sa Diyos ay nakabatay sa isang relasyon na nakabuo sa pagmamahal at pagsunod. Mahalaga ring banggitin ang pangako ni Jesus na ang Espiritu Santo ay ipapadala ng Ama. Ang Espiritu Santo ang magiging gabay upang ipaalala sa atin ang mga turo ni Jesus at tulungan tayo sa mga desisyon natin. Ipinapakita nito na hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay at pananampalataya. May tulong tayo mula sa Diyos upang mapanatili ang ating pagsunod at pananalig. Sa personal na konteksto, ang mensaheng ito ay nagtuturo na kailangan nating kilalanin at sundin ang mga aral ng ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Mahalaga ang mga ito upang mapalakas ang ating ugnayan sa Diyos. Bagaman, maaaring maging hamon ang pagsasabuhay ng mga aral na ito, ang pagkakaroon ng Diyos sa ating puso at patnubay ng Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Kaya tanungin natin ang ating sarili, paano natin may papahayag ang ating pag-ibig kay Jesus sa pang-araw-araw? Anong mga hakbang ang maaari natin gawin upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at sa Espiritu Santo? Sa ating pagsagot sa mga tanong na ito, natututo tayong naglakad sa landas ng pagmamahal at pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang awa at pasensya. Tulungan mo ako magsisi at lumakad sa iyong liwanag. Naway maging mabunga ang aking buhay at kabutihan sa pag-ibig. Palakasin mo ako upang laging piliin ang tama. Huwag mo akong hayaang maging pabaya sa iyong tawag. Amen.